totoo ba na meron na pong portion ng binabayaran ang mga consumers tungkol sa renewable energy project ng pamahalaan? Opo, pero kung yung yung tapos na. Yung tapos mga na. na-cancel na hindi naman tayo nagbabayad eh. Opo, ibig sabihin wala pong pinapasan si Juan de la Cruz sa mga renewable energy projects ng kung sino-sino anywhere in the Philippines. Wala po ganon. Meron po, basta po nakadaan po sa auction namin. So meron pong, yun yung nakikita niyo siguro yung fit all na mga yung Fit all, yes. yung nasa bill. Makikita niyo yan dyan. Pero maliit lang yan, siguro ilang sentabo lang. Opo, pero alam nyo naman sa atin, mga kababayan, pagka pinagsama-sama yung sentabo, lumalaki din at saka kung sa mahabang panahon. Okay, pasensya na kayo, doon ko muna inuna. Okay, pangalawang tanong. Ito po bang desisyon ninyo na pagmultahin ang kumpanya ni Congressman Leviste ay dahil siya ay masyadong maingay at marami siyang kinakaaway at ganti ba ito ng pamahalaan sa kanya? Ay, maingay man siya or tahimik ka, tunying, or marami siya kaibigan o kalaban. Overdue na to Katunying. Actually, yung nangyari dito kasi, ang auction kasi, yun yung binabayaran no? Yung binabayaran ng mga sa electric bill natin. So parang, pag nag-auction ka at manalo ka, nagko-commit ka dyan. Nagko-commit ka na magde-deliver ako ng etong mga megawatts para etong date. Etong mga kontrata kasi, hindi lang to, I have to correct that, it's not just Solar Philippines ang kinancel namin. 163 contracts ang kinancel. Ang contracts ng Solar Philippines is 28 lang yata yung na-cancel dyan. So, hindi naman sa kanya lang. Kaya lang, siya yung mas kilala, I guess. No? So ang halimbawa, ito sa Solar Philippines, ang latest na overdue niya is December 2025. Dapat nag-deliver na siya. Actually, by December 2025, dapat naka-deliver na siya ng 12,000 megawatts. Pero wala pong na-deliver 12,000, hindi biro yung 12,000 Gautoning. Ang demand natin, mga 20,000 Opo. Pero ang tanong... more than half of our demand. So, naka-project na yan Kasama na yan sa projection ng DOE. Pag ganito pumasok, assumed na yan na papasok yan. Ngayon, nasira na lahat. Kaya kailangan i-cancel ko na talaga tong mga kontrata na to na hindi gumagalaw. Maski isang permit, wala silang kinukuha. Di ka-cancel na talaga kasi dapat na i-deliver na. Otherwise, magkaka-blackout tayo ulit. In other words, para mas maintindihan namin, wala po ba siyang na-deliver kahit 1 kilowatt hour na kuryente? Meron po, out of the 12,000, siguro mga 200. 200 megawatts lamang. So ano... yun po yung nakalagay sa kontrata, Secretary, nakasulat sa kontrata na pinirmahan nila yon na they will deliver, they would have delivered 12,000 megawatts? May contract yan, tsaka on top of the contract, ang part of the contract ng Solar Philippines is auction contract na award sa kanya. So, may additional pa yan. Kasi ang auction kasi talagang yan, part na talaga ng plano ng Pilipinas yan. Na-deliver niya, may na-deliver siya na isang kontrata, tsaka maliliit na rooftop. Pero other than that, walang na-deliver. So, anong gagawin namin, di ba? Alangay na mahayaan lang namin yan because there's a prominent figure or kung anumang kompanya yan. We have to discipline our developers, Katunying. Kasi otherwise, kung sino-sino lang magpapromise sa amin, tapos in return, sabihin namin, bibili kami ng kuryente mo at walang nangyayari. Walang energy security, mataas ang presyo ng kuryente. Dahil dito, manipis ang supply natin, baka kulangin tayo sa summer at hindi bababa yung presyo kasi kung the more supply ka, may demand ka, mataas supply, mababa talaga yung presyo. Ngayon, we were expecting the lowering of prices kung pumasok to, pero dahil hindi papasok, then we have to find other solutions na. So hindi pala ganun kasimple yun, maaapektuhan pala pati presyo natin, pati supply natin at baka mag-brown out pa tayo because of the failure to deliver what was promised or stipulated in the contract.
Opo, opo. Malaki yan eh. Mm-mm. Hindi biro yung... So kung sinabi mo lang 300 megawatts, baka pwede pa naming hanapan ng ibang solusyon or alternative. Pero this is 12,000 megawatts for Solar Philippines. In total, ang kinancel natin is 17,000. Halos demand na yan ng buong Pilipinas. So, dahil dito, Katuning, dahil sa consequence na yan, apektado yung publiko, ang gobyerno natin, ang DOE, we will go after this mga hindi naman pala legitimate na mga developers yung humawak lang ng kontrata at walang ginawa. So we will go after them kung ano yung nakalagay doon sa kontrata, sa renewable energy law, sa criminal law, sa civil code. We will go after them because this is not the way that we will allow our developers to perform. Kailangan talaga kung may commitment ang power plant na magbibuild ka ng power plant, you deliver. Kasi otherwise, there will be a consequence.